Biyernes, March 22, 2024. Magbibigay ulit tayo ng mga tip pero gagamitin ko yung mga racing guide na pinapublish sa Horse Racing Philippines. So ito yung mga racing guide, pace analyzer, morning line, pace line, time card at speed and stamina. Nandyan yung mga presyo ng bawat racing card. Kung gusto niyo mag-avail, ilalagay ko yung link ng page dito sa description sa ibaba. Ito yon. Punta lang kayo sa link na yan and then mag-send kayo ng message. So, ang payment via GCash, tapos ipapadala din sa inyo yung racing guide dun sa messenger o kaya sa email. May mga nagtatanong bakit hindi na ako nagbibigay ng tip. Kasi meron nang racing guide eh. Yung racing guide ko, may kanya-kanyang tip na yan. So, mas magaling pa mag-tip sa akin yan. Kaya, hindi ko na kailangan mag-tip sa inyo sa YouTube. Pero kung, tapos meron pang nagsasabi, nanluluwang ako kasi yung tip ko, iba dun sa racing guide. Iba-iba yung tip ng racing guide. Yung iba nga, binibili nila kombinasyon. Yung iba nga, lahat. So, halimbawa, yung pace line kasi, nandyan yung lahat ng takbo niya. Kino-combine nila yan sa time card o kaya pace line tsaka morning line. Ngayon, yung tip ko, manggagaling din sa kanila. Kasi, computer generated yan eh. Hindi na kailangan ng analysis yan. Na-analyze na yan ng computer. Pero kung gusto nyo yung tip ko, gagamitin natin ngayon yung kombinasyon nila. So, iba-iba. Kasi nga, iba-iba yung tip dyan. Kung ano yung akala ko na magandang tip dun sa programa na yon, yun ang gagamitin ko. Simulan natin sa race 1. Gagamitin natin yung morning line. Dito, pag natanggap nyo yung morning line, naka-range yan sa by running style. Itong race 1 is 3-year-old maiden above. Kaya yung makikita ninyong running style, maaring hindi pa yan talaga yung mga running style niya. Pero nakuha ko yung front runner, halimbawa si Creation of Adam, base dun sa kanyang sire. Tsaka base na rin dun sa mga past na tinakbo niya sa novatos tsaka dun sa maiden. Yung dalawang front runner dito na tingin ko na maglalaban talaga sa unahan, yung number 7 tsaka yung number 6. Yung data dapat i-analyze ninyo kasi yung tip na makikita ninyo base yan sa rating. Yung rating na yan, pace rating yan eh. So, dito, kaya naka-tip yung Creation of Adam na pang primera kasi yung rating niya, yun yung pinakamataas. Susunod yung front runner na number 6 and then yung Dazzling Gab. Kukunin ko dito dalawa lang, 6 at 7. Pero kung inaakala nyo na paglulutsahan yung dalawa kasi parehong front runner, i-strike out ko na dyan yung Dazzling Gab. Kukunin ko, kung kukuha kayo ng pangatlo, yung numero 2 kasi stalker yan eh. Kaya makikita niyo meron ding remate yan. Pero para sa akin yung 6 and 7 lang yan. Dito sa race 2, gagamitin ko yung pace analyzer. Correction po, dun sa mga may pace analyzer, hindi po non-placer yon. RS5 placers. Ibig sabihin, yung mga magtutunggali dito, nakapwesto, or nanalo na. Katulad ni Lightning Bolt, kapapanalo lang niya. So, ganun din, kapag ka na-receive nyo yung pace analyzer, naka-arrange yan by running style. Tapos, meron din siyang rating. Napapansin nyo, yung mga naunang tatlo, yun yung naunang tatlo dun sa
sa rating. Pace rating po yan. At saka baka manibago kayo, medyo dito yung pace rating niya mababa kumpara dun sa morning line. Pero tsaka dikit-dikit. Siguro ibahin ko to next issue para medyo nalalapit dun sa nakasanayan yung basahin na 90 above. Tsaka dikit-dikit din eh. Pero kapag ka-in-arrange natin yan, limbawa pareho, katulad yan pareho, 63.1 yung rating, mas mauna yung mas mataas ang class rating o yung mga bigat ng nilabanan niya. Kaya kahit 63.1 pareho yan, nauna yung lightning bolt. Dito, ang kukunin ko yung pang primera ko dito, kahit panigunda lang dito, yung numero 2 na lightning bolt. Kasi mataas yung ire niya eh. Tsaka kahit 1-4 yung karera, tingin ko kaya niya masustain yan. Yung early niya mataas din. Tsaka bandera yan eh. Panigunda ko na lang yung barayong. Kung halimbawa may dalawang front runner, bagamat mauna yung meet me in the corner, mas mataas kasi yung ire nung lightning bolt. So palagay ko abutan yan kahit mauna, kasi nga mauna talaga yan dahil yung speed point niya 5 against dun sa 3. Pero mapapahirapan din yan tingin ko ni Daginding. Kaya lightning bolt yung papaboran ko na mas mataas na ire, tapos barayong. Dalawa lang pipiliin ko dyan. Kung gusto nyo ng pangatlo, kukunin ko yung rise up kasi remate talaga yan. Kaya lang ang problema lang, matagal niya na nagawa yung best niya eh. Kasi itong pace analyzer, puro best run yan. Hindi ko, yung best time makikita nyo ito, pero mas inclined ako dun sa pace rating kesa sa time. Yung FPR, finish position rating, kung tataya kayo ng quartet, trifecta, dito kayo titingin dun sa may mataas na FPR. Kung gusto nyo yung ipangsama, dito kayo makakuha ng dehado sa trifecta, quartet hanggang super 6. Sa race 3, pace analyzer ulit gamitin natin. Maganda yung huling tinakbo ng Grand Monarch. Tsaka magaling din yung dos, nag-highlight din. Pero hindi ko sisingilin yan kasi pwede talunan ni Octubre 14 yung Cassis King eh. Tsaka yung Grand Monarch naman, M.A. Alvarez yung nakaraan eh. Ed Guerra ngayon. So posibleng matalo yan numero 6. Pero dalawa lang ako dyan. Numero 2 and 2A tsaka Octubre 14. Last race, i-share ko sa inyo yung ginagamit ko personal kung paano ako nag-analyze ng karera. So yung mga racing guide natin, mga tested na pamamaraan po yun. Ito yung papakita ko sa inyo. Dito, seselect tayo ng pace line. Ito yung tinatawag kong pace line, yung past performances sa ibaba. Nakikita nyo si Jisung, ito yung mga tinakbo niya. Paglalaban-labanin natin yung pace lines nila or PP, past performances, para malaman natin kung sino yung posibleng contender o manalo. Yung pagpili ng pace line, iyan yung pinaka-importante dito sa method na ito. So, una, ina-arrange ko yan by running style kasi kailangan malaman natin kung sino yung posibleng mauna. Si Marangal, hanapin natin yung pace line na pwede nating ilaban
So makikita natin na ito yung efficiency yung last run niya medyo pasama na yung last run niya tsaka 5 days ago. Yan na rin ang kukunin ko dyan. Pero kung makikita nyo sa last LPR, last pace rating yan hindi ako bumabase sa time. Pangatlo siya kahit last. Mamaya lalaruin natin yan, tignan natin. Susunod si Superhawk, frontrunner, 3 ang speed points. So pagka nakailaw kasi ibig sabihin above average yun pero lamang pa rin yung marangal sa kanya. Frontrunner din si Brainchild, kukunin ko na rin yung huli kasi mataas yung IRA niya yung BMC, tsaka maganda yung efficiency. And then si On Eagle Swings, pagka naka green ibig sabihin matataas ang nilabanan. Kukunin ko rin yung last kasi ayun maganda yung takbo niya nung huli. Pabuti ito, paigi yung On Eagle Swings. Kunin ko yan. Angel's Crown, maganda rin yung huli. So paigi rin yan. Tumataas yung efficiency niya. Tsaka yung speed factor. Kaya lang wala siyang panalo dito. Jisong, mahirap kunin yun matagal na yun 103 days ago. Pero kahit kunin natin siguro yan just for curiosity, lawang pa rin yung dalawa although bandera yon, tsaka may mauuna. Tignan natin. Buenabel, ang tanong dito, kukunin ba natin yon? Nag-degrade din yan So, ibig sabihin yung effort niya, 53.9, tinaas na niya yung effort niya, yun pa rin ang output. So, wala yan. Cats, Whiskers, I think hindi ito contender. Pero lang, kukunin natin yung subukan natin. So, base dito, kung kukunin natin yung pace rating, lamang yung On Eagle Swings. Ngayon, i-verify natin. Kung front runner yan at hindi mauna, kailangan mataas yung IRA. So, mataas nga yung IRA niya. So, kukunin ko yan. Pang primera, On Eagle Swings. Hanap tayo ngayon ng remate. Kasi, puro bandera yan, hanggang sa kanya. Pinakamataas na EPC. So, dominated niya na yon. Yung naunang bandera, hanap tayo ngayon ng diremate. Sino yung susunod? Dalawa, Jisong tsaka Cats Whiskers. Pero kasi hindi natin kinuha, tingnan natin, check natin dun sa last run. So, sa diremate, sa last run, nandun si Angel's Crown. I-try natin kunin yung last ni Jisong tsaka ni Cats Whiskers o yung 1-4 na lang. So makikita nyo Angel's Crown talaga so panigunda. Ngayon kukuha tayo ng dehado, balik natin yung dalawa hindi ko alam kung madedehado yan. Basta kukuha tayo ng tatlo kasi non-placer po yan 1, 2, 1, 2. Tingnan natin sa time. So, Jisong. Tsaka tignan natin sa average. Lamang sa average si Jisong kay Cats Whiskers. Kaya yung pangatlo. So, 6, 7, 1 tayo dyan sa race 4. Ginawa natin sa race 4. Pero limit lang natin yung screen dito sa area na to para makita ninyo mabuti yung numero. So, si Bukawi River Town, kukuha tayo ng baseline niya. Yung last run niya kasi, hindi nakabandera yan Kaya, ang kukunin ko yung barrier niya na kung saan
Ilan sila? Apat. Nakabandera siya dyan. Kasi banderista yan eh. Kapag ka banderista, dapat yung pruweba na kukunin natin yung nakabandera siya. So si Douglas Fear, yung last run, maganda yung last run niya. Si Private Dining, ganun din. Okay din yung kanyang last run. Stand in Faith. Si Stand in Faith, baba na siya ng grupo dito. 13 days ago yung last run niya, pero hindi maganda. Try natin kunin yung 55 days ago na kung saan nanalo siya sa RS 610. Compassion. So, nanalo siya nung nakaraan. Si Make a Difference naman, galing yan sa mahabang bakasyon. Ang huli niyang takbo, July 2 last year. So, ang kukunin talaga natin dyan, pag ganyan matagal na hindi tumakbo, titignan natin yung barrier niya. Yung barrier niya, yan yung barrier niya. So, wala, masama yung barrier niya. Kaya hindi ko kukunin yung pinakamaganda niya. Kunin ko yung third to the last niya na maganda. Yan yun. Freedom, yung last run niya, hindi rin siya nakabandera doon. Kaya ang kukunin ko yung second to the last, yung March 9. Si Within Reach naman, last run din. Kasi bumandera naman din siya dyan eh. Early Bird, ang magandang takbo niya, yung second to the last, yung February 25. Kaya lang natatagalan na ako doon. At saka, ayan talaga yung condition niya eh. Kaya last run din kukunin ko. Signature move, last run niya, nanalo siya. Sinua. Same din lang ang takbo niya. So, ayan, last run. Step bell. So, kung i-arrange ko by distance, ang magtatap dun sa 1-4 si Stand in Faith. Sa 1-2 si Bukawi River Town. So, kung i-arrange ko by pace rating, silang dalawa din eh. Kung i-arrange ko kung sino yung may pinakamagandang last run, Compassion, Bukawi River Town. Kaya pang-primera ko dito, yung numero 1 Bukawi River Town, dalawa lang pipiliin ko, yung isa yung Stand in Faith. Ganun na rin gawin natin kasi konti lang naman yan. So, Glenda's Magic, stay in group. So, puro RS610 yung tinakbo niya. Hindi ko kukunin yung maganda niya na, ito yung maganda niya eh, yung recent na maganda niya. Ilang days yan? 29 days ago. Diyan kasi masyado mataas yung IRA niya dyan eh. O yung maximum velocity. Kukunin ko yung last run. So, unahin natin. I-arrange natin by last run. Ang mangunguna na Glenda's Magic, Laughing Tiger, then Jacqueline. So, select na tayo ng paceline nila. Si Bullet, meron siya magandang takbo nung March 6. So, pinipili natin yung kumbaga kung ano yung ilalaban niya na paceline eh. So, si Quincy, banderista din to. Tignan natin kung kaya niyang sabayan si Glenda's Magic. Hindi niya kaya kasi mataas talaga yung early pace ni Glenda's Magic. Sa IRA na lang. Yung IRA yun yung average nung mga maximum velocity nila eh. Si Jacqueline masyadong napuwersa nung huling takbo niya.
Pero yun na rin ang kukunin ko kasi mataas ang aire ng karera na to. Heirloom. Galing sa mababang grupo yan. Kukunin ko yung mga latest na lang niya. Nanalo nung huling takbo niya si Laughing Tiger pero 1,400 yon. So si Clairvoyant, si Elad Vincula ang hinete niya ngayon. So hinete niya nung nakaraan si Elad Vincula rin. Tignan natin yung condition niya kung okay. So merong nagka-problema yung last run niya. Kaya ang kukunin ko yung February 23 niya na mas maganda. Kaya arrange natin by pace rating. Glenda's Magic ang primera. So kukunin natin yan si Glenda's Magic. Ang primera natin. Yung isa kong kukunin dyan, si Clairvoyant. So, dalawa. Number 5, tsaka number 7. Dito sa race 7, likahan ko ng konti yung screen para makita nyo yung bandang kanan. Tsaka, nagselekta rin ako ng pace line para makatipid tayo sa oras. So, pag in-arrange natin by running style, makikita natin dyan na yung numero 3 na buntay short tsaka hang loose, maghahagaran yan sa harapan. Kasama din dyan yung golden silver pero tingin ko hindi tatagal dahil mas mataas yung sustain nung 3 tsaka 1. Actually, nandyan pa nga yung static. May pinakamataas na sustain sa kanila. Pero, pagka ganyan kasing puro de bandera, kapag nairehan na yan, tulad niya, no? Nando yung hang loose hindi naman magpapa-una yan eh. Kaya maka-cancel out yung buntay shore. Mataas din naman yung pace rating ng hang loose. Kukunin ko yan. Yung 1. Hindi ko alam kung madedehado yan dyan. And then since maka-cancel out yung mga bandera, yung kukunin kong isa yung deremate na. Magdadalawa ako dito. Dalawa yung de bandera. Kukunin ko yung isa yung dugong bughaw. Tsaka yung Snow White. So 3 ako dito sa race 7. Race 8, gagamitin natin yung speed and stamina graph. Itong racing guide na to, 10 pesos lang po yan. Pero makikita nyo visually yung mga speed tsaka yung stamina ng bawat entry. So, yun yung speed, yung bar sa kaliwa, yung kulay orange. Yung green, yun yung stamina. Tapos naka-range yan from left to right by running style, front runner, stalker, at saka stayer. Yung number after nung running style yung speed points. Actually, dapat mauna to. So, ayusin ko yan next time. Dapat nauna yung F7 dun sa F2. Sa ilalim, ito yung average speed saka stamina sa last 6 runs. Pero, sa ilalim yung pace rating. So, yung pace rating, kasama na dyan yung condition ng kabayo, tsaka yung average speed, tsaka average stamina. Kaya, titingnan nyo rin yung pace rating. Yung binibigay dito na tip, galing yan sa computer. So, dapat mag-a-analyze din kayo ng sarili ninyo. Huwag kayong aasa dun sa tip. So, i-analyze natin ngayon kung mauna yung 11, si high quality. Mas mataas pa yung pace rating kay Srinagar. Kukunin ko na yan. Kasi mataas yung speed points. Kahit mataas yung stamina nito, ma-outpace na yung number 6
na si G's Colt. Ito yung numero ng kabayo. So, unang pili ko dyan yung high quality, numero 11. Tapos, 90.7. Ito, numero 8, Malibu Bell. Makikita nyo, mataas na yung speed niya. Although, mauna kasi to kahit mataas yun, mauna pa rin to. Tsaka pareho ng pace rating. So, panigunda ko yung 8. Pang tersero ko yung Bonnie Avenue. Kasi mataas yung stamina niya. Pwede makaremate. So, pili ko dito sa race 8. Numero 11, high quality, Malibu Bell, tsaka Bonnie Avenue. Race number 9, paratingan na. Ang gagamitin natin ngayon yung time card. Dito makikita natin sa last run yung number 10 na si Benji Sprayer ang may pinakamagandang last run. Pero yung last run niya, barrier lang po yan. Number 10, Feel the Burn pala, sorry. So, Feel the Burn ang may pinakamagandang last run. And then, yung number 7, si Lab. And then, yung number 4 na si I'll Be There. Sa best time, yung number 6 ang Rocking Bell, ang may pinakamagandang best time. Tapos, yung 11, Benji Sprayer. And then, yung number 7 din na si Lab. Average rating, ito yung average nila sa last 6 runs. So, pag in-average mo yung rating ng time, nangunguna yung Benji Sprayer, tapos yung si Lab, and then yung number 2 na Full Control. So, yung tip ng time card, yung pula, ang una niya yung 11, Benji Sprayer. And then, pangalawa niya yung si Lab. Pangatlo yung Feel the Burn. So, yan din yung tip ko dito sa race number 9.